Update lang tayo. Issue ni Chris. Update tayo dito kay Christian Bautista. Ngayon lang po, mga Boss G Pamoser, kakakita ko talagang sa YouTube, kasi po ganyan eh. Pinakamalaki po yung YouTube, mga kababayan eh. No? Talagang si YouTube yung malaki yung sabihin na natin malaki yung revenue sa YouTube po, mga Boss G Pamoser. From 715,000 yung followers po ni Christian Esguerra, ngayon, tuloy-tuloy pa din pala. 700,000, mga kababayan. No? 700,000 na lang. As in flat, 700,000 yung subscriber niya. Ngayon po, mga Boss G Pamoser, ako naman po sabi sa inyo, hindi ako magbablog o hindi ako magbibigay ng komento nung mismong sa akin lang. Na-offend ako, oo, yes. Pero hindi ko pa din ipagsisigawan sa inyo na i-unsubscribe si Christian Esguerra, mga kababayan. Kumbaga, kayo na bahala dyan. Kung gusto nyo, patuloy, edi okay. Kung ayaw nyo na, edi wala. Ibig sabihin, wala ho akong pakialam doon sa subscriber ng iba, mga kababayan. At tingin ko naman po, yan, kagaya ni Ma'am Forever Beth De Jesus, 700K. Tingin ko naman po, ito honest opinion lang po ng isang vlogger na halos ilang taon na din ho ako dito. 600 taon, putang na. Para akong panahon pa ng dinosaur, ano? 6 na taon na din ho ako, mga kababayan, na nagbablog po, mga bossing, na naranasan ko na yung bumaba yung subscribers. Pero, yung, di ba, nabawasan po ng 15,000 iyan. Maaari din pong yan eh. Siguro, sabihin na nating mga buwan ng Setyembre, muli din babalik yan, muli ding aangat iyan, mga kababayan. Kasi po, syempre, merong mga ilang milyon tao tayo. Malapit na mga po tayo maging 120 million katao sa Pilipinas. Di po ba? Panigurado, yung channel niya, madami pa din pong mararating yan. Madami pa din pong mga bagong tao na mahahagip niyan, mga Boss Chief Amoser. Kaya yung pagbaba, siguro mga bago magbuwan ng Setyembre, bago pumasok, i-stop na din yung pagbaba. Tapos aakyat ulit ho yan, mga kababayan. Yung sa akin ano lang iyon, real talk na experience ko, mga kababayan, sa YouTube channel ko. So hindi ko pa din sinasabing ganun yung kaka-endingan yan. Game, pakinggan po natin ang opinion ng isang kakamping, mga bossing, tungkol po doon sa mga binitawang salita ni Christian Esguerra, mga kababayan. Sabi ni Shiro Kansaki, yes! Kaya wala lang yan. Babalik at babalik iyan. Okay. Pakinggan ho natin. Magandang araw, mga kababayan. Bigyan po natin ng reaction itong binahagi ni Sir Third View patungkol po sa naging issue ni Christian Esguerra. And mamaya po, ibibigay ko po sa inyo yung aking saloobin or opinion bilang kakamping doon po sa ginawa po ni Christian Esguerra. Ilang kakamping, ha? Sabi ko sa inyo eh. Tara, pag-usapan po natin yan. Makikisaw lang ako ng konti dito sa issue ni Christian Esguerra kalaban yung mga loyalista ni PBBM na galit sa kanya ngayon, nagsisipag-unfollow sa kanya dahil tinawag ni Christian Esguerra na bobo daw si PBBM. Tanga at kasabwat. Tanga or kasabwat. Siyempre, pagka loyalista ka, masasaktan yung damdamin mo. Ako naman, dati akong kakamping. Ibinoto ko si Leni Robredo, ipinangampanya ko si Leni Robredo. At kung si Leni Robredo ay kakandidatong muli, iboboto ko yan uli. Ayaw na ayaw ko kay PBBM. Paano kaya? Kung napursige? Tingin ko mapupursige yan si Atty. Leni Robredo na tumakbo ulit. Mga kababayan, ano pa lang ko ngayon? 26 2026 pa lang po. 2026 pa lang po ang election po, mga kababayan, 2028. No? Although, si Leni, nakapagbitiw na dito na lang ako sa Naga, sa Bicol. Dito na lang ako hanggang matapos yung termino ko. Kaya lang po, ganito ang posibleng mangyari dyan, mga kababayan. Nakapagbitaw siya ng salita na tatapusin ko ang aking termino dito sa Naga, dito sa Bicol, no? 3 termino ho yan, mga kababayan. Ngayon po, mga Boss Chief Amoser, kapag po
pati po yung mga loyalista. Sabi ko naman sa inyo, no, hindi porkit nagbitaw ng salita na si Christian Esguerra na either tanga or kasabwat ang Pangulo, magkakawatak-watak yung namumuupo na pagsasamahan ng pink at pula. Hindi po mangyayari yun, mga kababayan. So, pag narinig ni Atty. Leni Robredo na pati sa loyalista, pati sa government supporter, sumisigaw na, Atty. Leni, sige na, tumakbo ka na. Tapos ang kapareha mo, pag Rapid po talaga ang naging kapareha, itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ni Rapid po sa pagka-vice-presidente. Tapos po ang laban talaga dyan, mga kababayan. Oh, baka po pati yung mga natutulungan ng programa ni Tulfo doon po sa Rapid Tulfo in Action, kahit DDS yan, baka mapaboto po kay Tulfo yan. Di po ba mga boss chief amo sir? So ngayon, narinig ni Atty. Leni Robredo. Ngayon, ano na to madami ng tao ito no? Baka po marinig ng mga taga-Naga, Attorney, okay na yun. Alam namin na pangakuan mo kami na tatapusin mo ang termino dito sa Naga. Okay lang yun. Tingnan mo, pakinggan mo yung sigaw ng bayang Pilipinas na isinisigaw ikaw tapos isang administrasyon na vice-presidente. Katanggaan na yun. Sasabihin, sige na nga. No? Bayang Pilipinas na to. Matatanggap din po ng mga taga-Naga yan, mga boss chief amo sir. Di ba? Magulat na lang tayo, tatakbo si Mayor Leni sa 2028. Tingin ko ho, mga kababayan, oo no? Hindi ho ako kagaya ng ibang vlogger na may connection sa loob, may connection dito, may connection kay attorney. Wala po, mga kababayan. Ang connection ko lang po, mga boss chief amo sir, alam nyo kung kanino? Hula lang po. Hindi. Base lang po sa nakikita kong galaw ng political ho, mga kababayan. Lalo na maaga pa ngayon. Diba? Wala kahit sino sa amin. Pati nga po yung mga pagpapa-interview o pag-interview sa mga malalaking tao. Although po, ang channel natin, ilan na? 572,000 na po, mga kababayan. Kahit pa paano, hindi naman po kami sa magyayabang o hindi naman po kami nagyayabang, mga boss chief amo sir, yung ganyang numero po, no? 572 subscriber, kahit pa paano po kaya naming makapag-imbita ng mga malalaking tao. It depends doon sa kanilang mga nakatulog na pala. Depende lang po sa mga schedule nila, mga kababayan. Diba? Pero hindi namin ginagawa dahil mahihirapan po MJGM, sorry, no to Leni. Maintindihan naman po Siyempre, iba-iba din po tayo, mga boss chief amo sir, di ba? Or pwedeng vice versa naman po. Sa vice-presidente, kakamping, tapos sa administrasyon, ay presidente naman. Bahala. Basta ang importante walang makabalik na mga Duterte, mga boss chief amo sir. Game. BBM nung 2022 elections. Sabi ni Ma'am Nanay Survivor, konti na lang magka-gold ka na, Mark. Kasi may mga preconceived notions ako, iniisip ko na baka si PBBM kapag nanalong presidente, kamukha ni Digong ipamigay na ng turian ng West Philippine Sea. Hindi mangyayari kay Pangulo yun. Kamukha ni Digong ituloy ang tokhang, kamukha ni Digong palaganapin ang korupsyon lalo dito sa bansang Pilipinas. Pero, malapit na matapos yung term niya. Hindi naman natin ito nakikita. Wala naman tayong nababalitaan na siya ay dawi dyan sa flood control. Doon pa lang sa issue ng West Philippine Sea. Wala. Ang lagi lang ho nating nababalitaan yung mga DDS. Si Bongbong Marcos, promotor niyang flood control. Wala naman po mga maipakita mga ebidensya. Kota na siya para sa akin pinagtatanggol niya ang bansa natin, tumitindig siya laban sa China dahil sa atin talaga yung teritoryo na yan. Sabi ni Ma'am Merly Belen, ayan, sa ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, kailangan lalaki ulit ang maging presidente, matindi ngayon. Maraming problema. Biglang 2027, sabi ni BBM, sige po!
tinaas yung kamay ni Gibo Chodoro. Ano? Madami din matutuwa dyan, mga kababayan. Sige po! O tapos, doon naman sa kakamping. Tapos si Risa naman, ang vice-presidente. O yan, yung mga ganyang tambalan po, mga kababayan. Di ba? Kung ikaw, Presidente, at sangkot ka sa issue ng korupsyon, hindi mo papahabol yung mga congressmen at mga senador para ikulong sila. Oo, tanggap natin, mabagal yung takbo ng Galing sa mga kakamping po, mga bossing, o dating kakamping. Mabagal, yes, opo, sa hindi, mabilis nga. yung kila Marcoleta, yung dito kila actually mabilis eh. Kila Jinggoy Estrada, sa dating Pangulo, ni isa, wala nga naipakulong yun. Kaya nga tingnan mo yung kaninang mga DDS na nandito. Yung mga kaninang nandito hong DDS, mga kababayan, nagtanong lang ako, sabi ko, o sige, para pansinin ka namin, o pansinin namin kayo. Sino ang naipakulong ni Duterte nung panahon niya? Walang mga maisagot. Umalis na lang mga kababayan. Umalis na lang, walang mga maisagot. Ang yayabang, sabi, kay Duterte, tinatapos korupsyon, ganito, ganyan. Tinanong ko, sino na ipakulong, sino pina-imbestigahan, o sino yung pinasubaybayan? Walang naisagot. Nagsialisa na lang po. Tulog na kayo, aga, no? Tapos, salsal sa umaga, para pagising nyo, panibagong araw ulit, mga DDS. Ay, sorry. mga kaso, mabagal ang pag-usad ng proseso, pero kahit papano, may nakukulong, umuusad ang proseso ng paghahabol sa mga kawatan na to sa gobyerno. Dyan pa lang, purihin na natin itong Pangulo natin. At isa pa, ang kalaban na si Duterte, naalala ko, sabi, alam ko yung mga nangyayari diyan sa DPWH, yung korupsyon diyan sa DPWH. Ay, ayan nandiyan si Ma'am Delia Rosario, ng Cereza Force. Salamat Ito daw po yung Facebook account. Sino ba? Sana meron diyan nagising, sa, tawag dito? Sa Team MR nagising. No? Para ilagay yung link ng Facebook page natin. Ayan po yung link. Ma'am Delia, pakiano mo nga yan. Pakilagay mo lang. Yan yung link lang. Walang ibang Walang iba. Pwede kong mapindot yan. Tingnan ko nga. Sandali na. Tingnan natin. Ayan yung FB natin. Ayan, mapipindot naman pala. Ipipin ko. Try ko kung kaya ipin. Ayan. Yan yung Facebook page natin Nagulat ako nung chinek ko, mga kababayan. Kasi si Aloha G ang nagpapatakbo ng Facebook natin mga Boss G Pamoser, sila naglalagay dyan. Pinin ko doon sa ibabaw yung comment ni Ma'am Delia Rosario, dyan yung makikita yung Facebook page. Pagbukas ko kanina, ilan na? 68,000 na tayo doon, mga Boss G Pamoser. Ayan makikita nyo mga kababayan. 68,000 subscribers na. Hindi ko na mamalayan. Salamat doon sa mga nakasubscribe. Salamat doon sa mga nakafollow dyan sa Facebook page. Ngayon, tuloy natin ito. Natin dito lahat na dapat nating pagtulong-tulungan ay si Sara Duterte at ang puwersa ni Sara Duterte. Dahil kitang-kita natin ngayon na lumalabas kung sino ang mga demonyo at kung sino ang matitino. Dapat magkakaisa muna tayong lahat para diretso tayo kay Patrick Antonio. ito dapat. Saan ba yun? natin na pare-pareho ang mga loyalist at mga kakampi ng suporta po. Game. Pinabatikos nila. Napakadali para sa isang outsider na nakatingin lang sa loob na magsalita na ito dapat. Wala naman sila. Totoo yun. Madami tayong, dapat ganito. Yung pala kapag ikaw na yun nasa sitwasyon, nasa punto na yun meron pang mga proseso at iba't iba pa. Hindi lang ganun kabilis na ito dapat. Sa loob hindi naman nila alam kung ano yung mga dapat i-consider ni PBBM bago siya gumawa ng desisyon. So yun lang yung point ko. Pero kung sino dapat ang kalaban natin dito, dapat malinaw na sa ating lahat. At ito ay walang
Kay Patrick Antonio na. O, sige na tayo. below the belt at talaga pong offensive. Yan ako, yan o. Naririnig nyo na o. Yan na. natin ang puwersa nito at siguraduhin na hindi na siya makakabalik sa 2020. Ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Ayun na, Bilang ayun na. camping po, Yan na. Game. Bilang kakamping. para po sa akin, mali naman talaga yung ginawa ni Sir Christian Esguerra na gumamit po siya ng term na below the belt at talaga pong offensive. Talagang parehas negatibo. It's either tanga ka or ano ka? Ano yun? Or kasabwat ka. Na talaga pong kung ikaw ay loyalist at talagang sumusuporta po kay PBBM, masasaktan ka po talaga dun sa sinabi niya. So, para po sa akin, mali talaga yon, no? And dahil dyan sa mga ganyang salitaan, kaya po nagkakaroon po ng away at samaan ng loob, no? Ako po, Di kasi ang solid na nitong nangyayari ho sa atin, mga kababayan eh. No, pink at pula magkasama na. Tinangka nga 'di ba ni dating ni Vice Presidente Sara Duterte na makuha yung loob ng dating Vice Presidente na si Atty. Leni Robredo. Pinuntahan pa doon sa lugar nila. Oh, sino maniniwala na para pagiging magkaibigan yun? Hindi naman eh. Pagkuha ng suporta ng mga kakamping. Dahil siguro akala nila, ganun pa din ang galit ng mga kakamping kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya akala nila mauuto. Oh. para po sa akin, iisa lamang ang kalaban natin dito. Ang kalaban po natin dito ay yung mga maka-China at nagpapahamak sa bansa natin na parang tila ibebenta tayo sa mga sindikato kapag Correct. Yung mga yan. sila po ang namuno. Yun po ang tinuturing kong kalaban dito. Para po sa akin, bilang kakamping, nakita na po natin na pare-pareho ang mga loyalist at mga kakamping ng layunin para sa bansa. So para po sa akin, dapat tayo magkakampi dito. And hindi po ako nagdi-discuss ng kahit anong bagay na alam ko na makakalikha ng samaan ng loob. Sabi ni Dukha, pro people, pareho lang si Martin Andanar at si Esguerra. Hapon nga po, hindi ko alam kung birthday or kamatayan po ni dating Senator Benigno Aquino. Hindi po ako gumawa ng content patungkol dyan dahil sabi ko ayoko na maalala yung nangyari sa nakaraan. Pero nagpapasalamat ako at na-appreciate ko na na-recognize ni PBBM ang mahalagang araw na iyon para po sa mga Pilipino. At tingin ko naman din po, hindi yung sa simpleng pagsasalita o hindi, kumbaga hindi naman si Christian Esguerra ang kumakatawan mismo sa buong kakamping eh. 'Di ba? Isa lang siya doon. Oh, isa lang siya sa may boses doon sa kakamping. Pero yung para mag-away-away, away-away na tayo, kakamping ka. Ikaw, sinabi ni Christian Esguerra, ganito, ganyan ang presidente. Hindi ganon, mga kababayan. Ako, hanggang ngayon, tingnan nyo, ang lagi ko pa ding isinusulong para sa 2028 ay isang pink at isang pula sa pamumuno sa ating bansa. So nagpapasalamat ako na na-recognize yun ni PBBM at holiday iyan. Kung di ako nagkakamali, parang hindi dinideklarang holiday yan nung panahon ni Duterte, no? Nagpapasalamat po ako dahil yung mga ganyang gesture or mga ganyang pinapakita po sa mga Pilipino ay lumilikha ng pagkahilom. Nahihil po ang nangyaring sugat sa nakaraan, no? At dapat po yun yung ginagawa natin. Kaya nga po para po sa akin, sana si Christian Esguerra po ay mag-ingat naman sa paggamit ng kanyang mga salita. Hindi naman po kumukontra ang mga loyalists, no? Kung gusto niyang batikusan. Hindi, yung mga batikos, okay lang, walang problema. Kaya lang wala lang talagang pagpipilian doon sa binanggit ni Christian Esguerra. Ulitin ko mga kababayan, hindi ko kayo hinihimok na unsubscribe si Christian Esguerra. Bahala kayo dyan. Opinion nyo yan. Mga YouTube nyo yan. Mga Facebook ninyo yan. Sa akin lang, pinapakita ko sa inyo yung iba't ibang mga opinion po ng mga attorney, ng mga kakamping, ng mga kapwa natin, mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos para alam ho natin lahat mga kababayan. Okay? Ngayon mga bossing, kung sabi ni Makagago, hinahanap mo ba ako sa Facebook page? Ayan po, nakalink, no? Pasyalan nyo naman at sumama kayo doon sa mga magpa-follow at nag-follow doon sa Facebook page ko na Mark Ramos po. Nakapin po mga kababayan yung mismong komento ni Ma'am Delia Rosario
O yan, pag pindot nyo po niyan, ililipat na po kayo sa Facebook page. At mag-iwan kayo ng mensahe ng pangalan ninyo na nakafollow kayo sa Facebook page.